Babago ba sa buhay? Sige, let's open our Bible sa Revelations chapter 2. Usapan natin kanina, yung una ngayon, una natin is don't throw the towel. Huwag tayong surrender. Patuloy lang. And ngayon, masarap daw mag-reminisce eh. Reminisce. Ano ba yung reminisce? Reminiscence. Balikan ang mga dati. Babalikan mo yung mga alaala. Sabi pa daw nila, bago daw mamatay ang isang tao, may 7 seconds daw na magto-throwback sa kanya lahat. Hindi ko naman alam kung totoo, di ko pa naranasan. Di ba? Meron tayong babalik daw. No? Babalik. And lalo na ngayong holidays, masarap bumalik sa mga probinsya. No? And sabi pa nga daw ng iba, isang masarap daw na mabalik, pag na-fall ka ulit, may balik ka na nun. No? Do you know? Pag na-fall ka ulit, may balik ka na nun. Balik ka na nun. Balik ka na nun. Pero pag-usapan natin ngayon is, tawa siya, di mo yung usapan natin ngayon is coming back to where we belong. No? Coming back to where we belong. Isang importanteng mensahe para sa mga mananampalataya na maalala nga natin ulit kung saan tayo nagsimula. Ang naalala ko, mga kwento sa atin dito, na nagsimula ang church, ang Shiloh Baptist Church, sa bahay nila Tatay Peter at Nanay Nima. No? Tama po. Nagsimula sa mga bata pa lang sila Kuya Nyo, nagsilbing pastor ang sila Tatay Peter, Tatay Lando. Parang naging, sabi pa ni Ate Aida sa akin, parang kung hindi lang, kung nag-fully surrender lang sila tatay, pwede silang maging pastor. Maaaring maging pastor sila. No? And salamat, ang sarap sigurong balikan ng mga panahon na yon. Isa sa mga cherishing moments ko nga, cherish ko na moments ngayon, ay nung bata pa ako na every night, kahit natutulog ako, pag may devotional kami, lalo na pag kumakanta na yung silver and gold have I none. Ang sarap balikan ng mga time na yun. And ngayon, God wants us to come back to where we belong. Revelations chapter 2, verse number 4 to 5 ang ating babasahin. Revelations chapter 2, verses 4 to 5. Upo na lang tayo since alam kong naantok, but I hope that wala mo na matutulog ngayong hapon. Kahit alam kong medyo inaantok tayo. Si Pastor wala pang tulog din. Mula biyahe kahapon, alas 8 ng gabi, nakarating na kami ng mga alas 4 dito. So idlip lang saglit, tulog. Ready na ulit. Fight na. Coming back to where we belong. Sabay-sabay natin basahin Revelations chapter 2 verse number 4 and 5. Andiyan na po. Sabay natin basahin verse number 4. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove the candlestick out of his place, except thou repent. Let's pray. Father, salamat sa hapong ito, where we can study your word and be encouraged by it again. Lord, salamat sa congregation na ito, Panginoon. Kami nagpapatuloy. We just pray that this coming next year, Panginoon, ay maset namin ang aming mga programa sa church na ito. We can invite more visitors and maisipan namin, Panginoon, that the church is a sanctuary for sick people, spiritually, mentally, Panginoon. Now, that your word will be the one who will renew us. Kailangan po namin ng renewal. Kailangan namin ng gamot, Panginoon. And you are the great healer. You are the great physician, Panginoon, not just physically, but especially, Panginoon, spiritually. Lord, we pray that this church will be a glorious church for your glory alone, na marami kaming mga taong makakasalamuha, mapunta dito, maliligtas, Panginoon, and will be a part of this church. We also pray, Father, for our mother church, Bethany Baptist Church, Panginoon, na kung saan patuloy niyo pong ginagamit si Pastor Nable,
We pray, Father, that you will continue to bless him with wisdom, with knowledge, with strength, with uh, Panginoon, discernment kung paano malagpasan ang mga bagay-bagay, and even discernment sa mga katotohanan, Panginoon, and even sa mga kanyang nasasakupan. We also pray for our congregation, Panginoon. It will be a great one, and kami po ay maging kapurihan sa inyong pangalan. Help us to be a light of this community. Help us to be salty salts of this earth and good reflectors of your light, Panginoon. Now we pray, Father, that we'll be blessed once again by your word. May this word be a reminder for us or challenge for us, Panginoon, upang makapagpatuloy sa inyong gawain. Help us and grant us with wisdom and knowledge for this afternoon that we'll understand your word, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Coming back to where we belong. Most Christians do not walk away suddenly. Hindi sila umaalis sa church agad-agad. We don't walk away from God suddenly. Commitment usually fades slowly. Dahan-dahan. 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 Alam niyo mga kapatid, mas nakakatakot ang mga tao na nasa loob ng simbahan na walang pagbabago. Yung mga nasa labas, maisip pa natin na ganyan sila kasi walang nagagabay sa kanila eh. Walang salita ng Panginoon. And commitment that usually fades is dangerous. In the even, life gets busy. Responsibilities increase. Pressures rise. What once was a joy becomes routine. No? Ang galak na natutuwa, na masaya pa sa church, masaya pa sa ginagawa, masaya pa sa kanta ng choir, pag-practice ng choir, masaya pa sa labas, paglabas, but suddenly it becomes a routine. What once priority became optional. Alam nyo, may story na may isang village daw, may isang village na ang mga tao gusto nila na, Pastor, sabi nila sa pastor, Pastor, ang nangyayari sa atin, may midweek na, prayer meeting, may Saturday pa, may Sunday pa. Pwede bang gawin na lang nating Sunday na lang lahat? So, tinanong ng pastor, sinong agree sa ganito? Halos lahat tumaas ang kamay. So, sabi ng pastor, sige, dahil yan yung gusto natin, every bell ng kampana, Sunday, dun kayo pupunta. Habang tumagal na naman, ganun yung nangyari, once a week na lang. Once a week na lang silang nag-church. And sinabi ng iba, Pastor, parang parehas lang din. Bakit hindi natin gawin na sa isang buwan, may Sunday service ngayon, next week, wala naman. Pagka next naman, meron na naman, next week, wala na naman. Sabi nung pastor, sinong agree? So every bell, tunog ng bell, punta na kayo. Ibig sabihin, may simba na nun. Habang tumagal ng tumagal. Sabi nila, Pastor, pwede bang bisita ka na lang sa bahay namin? Bisita ka na lang. Kasi ganun din naman, pag-uusapan, God is a spirit. They that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So kahit wala kami sa church, alam namin, nananampalataya kami sa Diyos. Alam namin, nagpipray kami, nagbabasa ng Bible, may Bible naman tayo, Pastor. So sabi ng Pastor, sinong agree? Habang tumagal na, wala na silang church, bisita na lang. And biglang nag-bell ang bell ng simbahan. Sabi nila, Pastor, anong meron? Anong meron? Wala naman, may namatay lang. Tingin sila sa altar. Ano bang namatay? Wala namang namatay, Pastor. May mga bulaklak, pero walang namatay. Sabi ng Pastor, kayo yun. Patay na ang pananampalataya nyo. Gusto nyo routine na lang ang buhay nyo. Aalisin na lang sa inyo ang kung anong nakagisna natin. No? Why? Most Christians do not walk away from God suddenly. Commitment usually fades. And once was become a joy, or what once was a joy
becomes a routine. What once a priority, optional na lang. Siguro, how I pray, hindi aabot sa church natin na pag may namatay na lang, tayo pupunta dito. Pag may gusto na lang natin, tayo mag-church. Pag feel na lang natin, because loving God is not a choice, or loving God is not an option. It's a choice to make. And God here, sa Revelations chapter 2, God is not speaking to lost people in this passage. Hindi kumakausap ang Panginoon sa mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya. God here is speaking to a church. Kinakausap niya ang church. And I hope tonight God will still talk to us. No? God will talk to us. Just like this, God is calling His people back to Him. Not in anger, but in love. Sa Bible ko po, ito ay red letter. It means si Jesus Christ ang nagsasalita. His love towards us. So that number one na tayo agad. No? Gusto natin matapos na agad, amen? Ayaw, sige, yan yung gusto ko. Number 1, commitment can drift without us noticing. Ano ba ang nangyari sa kanila? Tingnan muna natin sa Acts chapter number 21. Nagbihis na si Ate Ram. Sayang, ganda ng suot kanina. Naisipin, pag it's church time, best ko yung isasuot ko. Nakapambahay na. Sayang yung suot kanina. No? Tingnan natin muna konti. Acts chapter 20. I'm sorry, not 21. 20 verses number 29 to 30. Or 31. Basahin ko po. Basahin ko muna 28. Take heed therefore unto yourselves. Paano ba yan binasa sa Tagalog tayo? Acts 20. 28. Acts 20:28. Ng kanyang dugo, anak. Amen. Ingatan ninyo. Ingat ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Kaya it is normal sa atin mga kapatid dito, just want to normalize this, na kung may pinagsasabihan man tayo na mag-ingat ka, wag mong gawin to, hindi yan para laban sa'yo. No? Hindi yan laban sa'yo. Especially yung people, pag sinasabihan kayong, wag mo na yan. Lalo-lalo na pagdating sa boyfriend, girlfriend, wag muna. Darating din yung time na yan. Bakit? Iniingatan lang kayo dito sa loob. Ayaw namin mapahama kayo. Alam namin, kami, mga nasa edad na, alam namin that the right thing at the wrong time is still a wrong thing. Ang tamang bagay sa maling oras ay maling bagay. The right thing at the wrong time is still a wrong thing. So, wait for that moment na mahinog na ang lahat at everything, sabi nga, lagi kong naririnig to kay Ate Aida, na verse na to, that everything, or God makes, ano daw? Everything beautiful in His time. No? And ito, hindi naman to sa mga ganyan na, pero, sabi ng Panginoon, sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Etong, I do believe, each and every one sa atin, inilagay tayo ng Diyos kasi alam ng Diyos na tayo makakatulong sa bawat isa. Niwala ba kayo doon? Sa akin, nagpapasalamat ako, marami tayo, even sa Tiloida, nag-challenge ako. Walang tulog halos, pero hindi napapabayaan yung church na programs natin. Salamat for that, Ate Aida. Ate Loida, marami pang iba sa atin and natuturuan tayo kung paano tayo maging best natin. No? And it's only for the glory of God. Ninyo ang iglesia ng Diyos ng kanyang tinubos sa pamamagitan ng kanyang anak. Verse number 29. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok
ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang pupuksain ang kawan. Alam nyo, marami sa mga churches ngayon, nabanggit ko nga kay tatay kanina, at tatay Peter, marami sa mga churches ngayon, from kahit dito sa Pilipinas, sabihin lang sa pastor, Pastor, wala kaming babaguhin sa church nyo. Baguhin nyo lang ang pangalan. Yun lang. Baguhin nyo lang tong style nyo na to. And we will support you. $20,000 a month. Maraming pastor na, sige. Habang tumatagal ng tumatagal, wala na. Isipin natin yun, 20,000 a month. May mga ganyan. O 10,000 a month, babaan lang natin. Times, ilan na ba ang dollars ngayon? 60. No? 56. Nasa gano'n na. Tumataas pa ngayon. 58. Noong nakaraan, parang tumaas pa siyang 58. Tama? 59. Pagpalagay natin, 60 times 10. 600 na. 600 a month. Saya ni Pastor. No? Hayaan nyo lang, ganyan. And ito yung sinasabi sa Bible na maraming mga wolves. And ang danger pa, madalas, basahin natin, 29. For I know this, after my departing, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own selves shall men arise. Mismo sa church. Hindi lang pala sa labas. Mismo sa church, may magtuturo na ng ebanghelyo. Ibang ebanghelyo. Ibang katuruan. Kaya mag-ingat tayo. That's why laging sinasabi ni Pastor, balik tayo sa basic. Balik tayo sa pagbabasa. Hindi natin gawing routine ang Sunday lang natin na services. Huwag natin gawin na routine na lang ang mga program. Ngayon po, papasalamat tayo sa Panginoon. May mga salamat sa pag-alay ng mga bulaklak. Ganun na lang, every Sunday na, kailan ba matatapos to? At 12 na, patapos na si Pastor. Huwag naman mga kapatid, no? Kundi balik tayo. Balik tayo. For why? Also your own selves. Dito sa church, mga mismo, susulpot, magtuturo, hindi natin alam. Mahilig ako makinig ng mga debate, Pastor. No? Mahilig ako makinig kay Soriano. Kaya ito yung sinabi niya. Yung sinasabi ni Pastor, hindi naman totoo yan. Kaya kailangan alam natin our manual, our basic instruction before leaving earth. Speaking perverse things to draw away disciples after them. Therefore, watch and remember that by the space of 3 years, I cease not to warn every night and day with tears. Yan yung sinasabi ni Apostle Paul. And ganun nga yung nangyari sa kanila dito sa Revelation chapter 2. That your commitment can drift without them noticing. Thou hast left thy first, ano daw sinabi ng Bible? Iniwan nyo ang una nyong minahal. Subalit may isang bagay na ayaw, ano daw yun? Siyang, please sa Tagalog. Na ayaw ko sa inyo, ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Kamustahin kaya natin ang ating mga sarili? When we first heard the word of God na kung gano'n niya tayo kamahal, kung ano yung ginawa niya sa cross na pag-alay ng kanyang buhay para sa atin, mas the more ba na nagugustuhan natin ang salita ng Diyos ngayon? Mas the more ba na, Lord, nag-iinit ako, mas gusto akong mag-serve sa'yo, or, lagi na lang, salvation. Oo nga, natanggap ko na nga yan. No? The church at Ephesus, itong church na ito na pinag-uusapan, was doctrinally sound, was a hard-working church, was a faithful in service, yet something was missing. May kulang. It's their love for Christ. No? Pwede ba tayong maging natural na lang na pwede naman siguro natin gawin na lang? Si Pastor, pwede naman siguro, bibigyan pa rin naman siguro ako ni Sister Lloyda ng love gift ko siguro. No? Kahit hindi ko na gawin itong mga bagay na to. Wala na ako. Ba't pa ba ako mag-afternoon service? Parehas lang naman. Ba't pa ako lalabas mag-soul winning? Ba't pa tayo may outreach? Ba't pa tayo may extension class, good news class? Parehas lang naman.
But it is our love. No? Pagmamahal natin sa Diyos. Ulitin ko, the church at Ephesus was faithful in giving, hardworking, doctrinally sound, yet something was missing. Kulang. It's their love for Christ. And the relatable truth in us is we can attend church services. Maaari, pwede tayo mag-attend ng church services, but lose our closeness. Lalo na dyan sa Panginoon. We can serve, but stop savoring. Alam nyo, sinabi ng Bible, oh, taste the goodness of the Lord. Lasapin natin. Bakit? Kailan ba naging masama ang Panginoon sa buhay natin? Actually, yung tinatanong ni Choi lagi, pag nagpapakanta siya, ano ba yun? God is good all the time. All the time? God is good. Ganun naman yun, no? Kailan ba naging masama ang Diyos sa buhay mo? Isipin mo daw, kailan ba naging masama ang Diyos sa buhay mo? Never naman siguro. Kailan ka ba hindi minahal ng Diyos? Kasi pag nag-stop na nagmahal ang Diyos sa'yo, nag-stop na din siya magbigay sa'yo ng mga bagay. Nakita niyo yung viral sa Facebook ngayon na shinare ni Andoy? Ano yun, Doy? Aray mo. Mga last hug? Can I request for a last hug? Diba? Pwede bang mag-request ng last hug? No. Wala na. Bakit? Niloko na siya no? Sakit nun, Doy. Wag naman sana. No? No? Pinakita ang mga screenshots. Oh, may surprise sa'yo. Wait tayong bahay. Pagdating sa surprise, screenshot ng mga messages ng kabit niya. No? And she asked, Can I have for one last hug? No. Ganun na. Ang Panginoon, isipin mo, pag hindi ka minahal ng Panginoon, hindi lang hug, hindi ibibigay sa'yo. Kunin ka na niya dito sa mundo. No? In Lamentations, the Bible says, it is of the Lord's mercy. Awa lang ng Panginoon that we are not yet consumed. Di pa tayo namatay. Alam nyo, iniisip ko nga ng mga nakaraan, eto, galing kami Bulinaw, Pangasinan. Pagpaakyat na namin sa bundok, nagulat kami, may mga tricycle na papunta at may bumaba na babae, papunta dun. So, saan kami pauwi? And pagka daan namin, gulat kami sa babae, parang hindi niya alam ang gagawin niya. Paglagpas namin, may tricycle. Nasa taas ng bundok, tricycle. Ang lalaki, nandyan na yung paa niya, pero yung ulo niya nasa sahig na. Patay na, wala nang buhay. No? Isipin natin, nagdadrive lang yung tao na yun. Pagpaangat sa bundok, then ilang seconds, ilang minutes pa, bago dumating ang ambulansya. Pwedeng kunin ng Panginoon anytime. He is the owner of our life. Pwedeng kunin ng Diyos yan anytime. Dito ka na nga, wala ka nang ginagawa para sa akin yan eh. Dito ka na. Makulit ka na lang, imbis na gagamitin kita. And God ordained, sinabi sa Ephesians 2:10, God ordained na we good works. Wala na. No? Ulitin natin, we can serve, but stop savoring the goodness. And everything here on earth that we experience is out of the goodness of God. Madalas nga natin kinakanta or hindi ko na gaano narinig. Natakot na sigurong kantahin. No? I will sing of the goodness of God. All my life, ano nga yun? You have been faithful. All my life, you have been so good. We can be busy for God and still drift from God. That's why drifting from God, hindi ko sinasabing drifting from ministry ha. We can hear in the ministry, we can still serve God. Our church members, our brethren here on earth, sa Shiloh, makita kang nakatayo dito, makikita kang faithful, makikita kang mainit sa gawain ng Panginoon. But hey, hindi ko sinasabing drift from the ministry. Drifting from God. Kamusta ang relationship mo sa Diyos? No? Kamusta ang relasyon mo sa Panginoon? Drift is dangerous because it feels normal. Pangalawa, God invites us to remember
these things. Revelation chapter 2 verse number 5. Remember therefore from whence thou art falling. Remember. Naalala nyo pa yung mga panahon where prayer is natural, not forced. May time ba sa buhay mo na nag-pray ka lang talaga kasi you just know that you need a prayer. Pagkagising mo, Lord, ang sarap ng gising ko. Ang sarap ng gising ko. Gumaganon ako kagabi. Salamat tayo na sa Thanksgiving sa Laguna. Nakikilala ko kayo lalo. Kilala ko lalo si Arnel. No? When prayer was natural, not forced, when the Bible spoke to your heart. Ay, di pa namin naranasan yan, Pastor. Bakit? Di ka siguro nagbabasa ng Bible. Di ka siguro nagpipray. Basic sa mga bata, ano nga yun? Hindi ko pa naturo sa kanila ito na kanta, but I do believe, alam nyo to. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. When obedience was simply obedience. Hindi na kailangan ng suhol pa. Halos lahat gusto natin ngayon tatakbo sa pera, kahit gawaing bahay. Pera. No? Hugas ng plato. 50. But remember, God often restores us by remembering us or reminding us who we used to be in Him. Alam mo yung ang value ng isang tao sa Diyos. Kanina nabanggit ko yung value ng isang tao. It is far more valuable than anything here on earth. Tama? Niwala ka ba kayo? Ang value natin ay higit pa sa kung ano man nakikita dito sa mundo. No? Pwede kang bumili ng bahay, lupa, kotse, pera. Pero ang kaluluwa ng isang tao, ang buhay ng isang tao, hindi mo mabibili. No? Wala. Hindi mo mabibili sa palengke. Sabi ko nga kanino ko ba sinabi noon nakaraan? Kuya Marlon. Brother Marlon. Sabi ko, Kuya Marlon, salamat tayo sa Panginoon. Na kahit na ganyan yung gilid ng sasakyan mo lang na damage. Kasi, pag nasali yung paa mo dun, hanggang mamatay ka, yun ka na. Putol na yung paa mo. Di mo pwedeng palitan ng paa ng baka. Paa ng, ano bang malapit sa tao? Orangutan? Giraffe? Unggoy? Di pwede yun. No? And the value ng tao sa Panginoon, you are more valuable than yung trono na inupuan niya muna bago siya pumunta dito sa langit. Kasi bumaba talaga siya muna para lang iligtas tayo. No? Para lang bumaba siya para ibigay yung kanyang buhay. Kaya nga sa kanta natin, ano nga yung sinabi sa Amazing Grace? Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch. Sino ka ba? No? Sino ka ba? Para pakamatayan ka ng Diyos. Pero nakita ng Diyos ang value mo. To save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. That is, God often restore us by reminding us. Ay, maalala natin lagi, I am worthy than anuman ang trato ng ibang tao sa akin. No? Trato man nila akong basura. I don't know sa mga schools ninyo kung may mga bully ba sa inyo. No? Trato man nila akong may mga mata pobre. No? Maliliit lang kayo ng mga tao. Hindi natin maalis sa tao yan. Siguro, lalo na sa pagdating nyo lalo na sa ladies, mga young ladies, huwag kayong pumayag na dumating ang time na may manliligaw sa inyo. At basta-bastahin na lang kayo.
Wag kayong pumayag. No? Isipin mo lagi, binigay nga ng Panginoon ang buhay niya sa akin eh. Tas ikaw, di ba? Tas ikaw, basta-basta na lang, sabihan ka lang na, punta ka dito. Ganyan ka rin eh. Masaya ka rin. Remember, God loves you. God often restore us by reminding who we used to be in Him. Iba yung tingin ng Diyos sa iyo. You are more precious than gold and silver. Na ang buhay niya mismo ang binigay niya. Pangatlo at mabilis nga lang tayo. Renewal, pagbabago, requires the turning of the heart. In Psalm 51 verse number 10, the Bible says, "Create in me a clean heart, malinis na puso, O God, and renew a right spirit within me." Renewal is not about doing more. No? Nagdagan ko pa, ayusin ko pa pala, mas magpakita pa ako kay pastor. No, it's not like that. It's about turning back. Ikot ka na. Kung ano mang ginagawa natin ngayon na alam natin, hindi naman to nakakalugod sa Panginoon, ikot ka na. Talikuran mo na yan. No? Talikuran mo na yan. Why? In Lamentations chapter number 3, verse number 40. Jeremiah says, "Let us search and try our ways." Tingnan natin, usisain, at tingnan natin ang ating mga pamamaraan. And turn again to the Lord. Kaya sabi ko kanina kay Tatay Peter, Pastor, may Sunday school ba? Reflection time ngayon. Patapos na ang taon, reflection time. Mag-reflect kaya tayo sa ating mga pamamaraan, no? Mabait naman ako, amen. May mabait ba dito? O yun, isa lang. Si Tatay Peter lang. No? Let us search and try our ways and turn again to the Lord's. And maybe, ito yung mga nawala sa atin. As we go on, personal devotion, kamusta? Kamusta ang ating mga personal devotion? Kinikilala pa ba natin ang Panginoon more and more sa ating buhay? More and more sa pang-araw-araw na buhay? Family priorities. Pastor, basta nagsiserve ako sa church, kahit iwan ko yung pamilya. No. May 3 institution na ginawa ang Panginoon. No? Ano nga yung una? Government. Mahirap. Government. Family. Lagi nga pinapaalala sa akin, family is your first ministry. Your family is your first ministry. Alagaan mo sila. Mahirap naman, masyado kang faithful sa church. Sa pamilya mo, suwail ka. Tigas ulo mo. No? Hindi ka man lang napapakinabangan, sabihin pa ng mama mo, doon ka na lang sa church. No? Sige po, Sige po. Dito na lang po yung anak nyo. Family priorities. No? Prioridad din natin ang ating mga pamilya. And I'm thankful nga, lagi kong binabanggit to kay Mariel or kay Angela, mahal ka ng ate mo. No? Kahit nag-away kayo, mahal ka ng ate mo. Bakit? Shinare niya agad sa iyo ang salvation eh. Naligtas ka, hindi ka niligtas ni ate mo. Niligtas mo ba siya, May? Hindi naman. No? Shinare mo lang ang kaligtasan sa kanya. And I hope and I pray, no, ang family natin, idala natin sa Panginoon. Ang Diyos, kung may problema man, ano nga yung kanta natin? All of the problems of life, for all of the pain and the strife, for all of the problems of life, the answer is Christ. Naniwala pa ba kayo ang Diyos ang sagot sa mga problema natin sa buhay natin?
Kung problema man yung asawa mo, ilapit mo yan sa Panginoon. No? Ilapit mo. Problema mo yung kapatid mo, ilapit mo sa Panginoon. No? Kung anak mo, Lord, ewan ko ba sa anak ko na to? Ikaw na bahala dito. Our thoughts para sa dumarating, hindi naman masama na ano kaya ang bukas? Kamusta kaya sa ganito? It's good to have vision. No? 5 years from now, ano kaya ang Shiloh? 3 years from now, 10 years from now, saan na kaya tayo? Ilan na kaya anak ko? Uy. No? Time management. Pag-manage mo sa oras mo. Is problema to no? Lalo na ngayon may cellphone, no? Lalo na nagko-commute, tagal. Nakakasira ng oras. Attitudes and forgiveness. Ulitin ko, let us search and try our ways and turn back to the Lord. Turn again to the Lord. Our attitudes, kamusta ating mga ugali? No? Ang ating pagpapatawad, ay, hindi. May iba pa, pinatawad ko na pero hindi ko makakalimutan. No? Pinatawad ko na pero hindi ko makakalimutan. Kung ano yung ginawa mo, sige. Pero pag dumating ang araw na ako naman, lumanda ka sa akin. Sabi niya, si Karen, kilala niyo si Karen? May araw ka rin. May araw din daw si Karen. Why? Because God is more concerned with directions than perfection. Hindi naman, alam ng Diyos na hindi tayo perfect. Kaya nga, He made Himself a man to offer a perfect offering. Kasi alam ng Diyos, Romans 3:10. Ano nga sinabi sa Romans 3:10? There is none righteous, no, not one. Wala ni isa. So God is more concerned than directions. Kahit dahan-dahan lang than perfections. No? Number 4, amen? Second to the last na, amen? God's mercies make renewal possible. Lamentations chapter 3 verse number 22 to 23. The Bible says, it is of the Lord's mercy that we are not consumed. Basahin natin. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Totoo ang buhay. Totoo ang Diyos. At ano ba yung faithful sa Tagalog? Matinud-anon kasi yun sa Bisaya Matinud-anon. Basta faithfulness. Faithful. Ano ang Tagalog ng faithful? Matapat. Matapat sa ating buhay. We fail, but God remains faithful, matapat. Hindi siya perfectionist na pag nagkamali ka, ex ka na. No? We fail, but God remains faithful. We wonder, but God waits. Hinintay ka lang niya na bumalik. Balik ka na. No? We grow cold, but God still calls. Tumatawag pa rin ang Diyos. Kahit malamig ka na, balik ka lang. Lian. Yan lang. Loida, balik ka sa Panginoon. Andoy. Naghihintay lang ang Panginoon. The same grace that saved us is still the grace that restores us. Hindi bumababa, hindi lumalaki, tumataas ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. It's constant. It's faithful. Faithful ang Diyos na, ulitin ko, the same grace, parehas na grasya na nagligtas sa atin, and still the grace that restore. Alam nyo ang isang kagandahan sa Diyos natin. Ewan ko kung mahilig ba kayong manood ng mga movies. No? Hindi na siguro tayo. Cartoon na lang. Cardo Dalisay. No? May movie dati ako napanood, bata pa ako, Prince of Egypt. I don't know kung napanood nyo na. Prince of Egypt.
May mga gods sila. And namatay yung girlfriend nung isang kasama ni Osiris. No, namatay siya, napana. Kasi kinuha yung mata niya, tapos pinana siya nung basta yun. And pagkamatay niya, nakapila marami lahat. May timbangan na malaki. Sa kabilang timbangan, may feather. Ano may feather? Balahibo, parang basta feather. Tinitimbang. Nihirap sa Tagalog. Basta balahibo. Iba din yung balahibo eh. Balahibo na manok. Yan. Feather. Sa kabila, what can you offer? Tinatanong ka, what can you offer? Yung mayaman, kasi, alam nyo, kaya ang mga Chinese, ang mga ganyan, pag namatay sila, pinapadala nila yung mga ari-arian nila. Mga ginto. Kaya dami ding guard sa mga Chinese cemetery. No? Ang daming security guard sa Chinese cemetery. Bakit? Pag namatayan sila, pinapadala nila yung mga ari-arian, ibang ari-arian. At doon sa movie na yun, pinapadala. May isang mayaman doon. Paglagay niya sa timbangan, mas mabigat yung gold niya kaysa sa feather. Yung babae, wala siyang ibang may bigay. Yung matanda. Sabi ng matanda, no, ay, sir, ganyan. Nag-ayos ako ng buhay ko, mahirap lang ako. Mas mabigat pa yung balahibo ng manok. Tapon. Tapon siya. Ba't ba tayo umabot dun? Kasi ang Diyos natin hindi ganun. No? He is faithful. Hindi siya tinitimbang na ano bang meron ka dito sa mundong to. But ulitin ko, everything na binigay sa'yo ng Panginoon, meron sa'yo ngayon. Yun lang yung sisingilin ng Panginoon sa'yo. No? Hindi kanya sisingilin na magaling bang kumanta to si Angela? Siguro, di pa natin naririnig, no? Maybe, hopefully one day, mag-special number yung The Mesa Sisters. No? No? One day. Atilian, di ko pa narinig yung boses sa Atilian. Si Maymay, baka ulit, mag-special number yan next week. No? Umiti. No? Marami pa akong di narinig. Di tayo marunong ba to mag-chainsaw si Angela? Hindi ka naman sisingilin ng Panginoon na dapat aralin mo yan kasi sisingilin ka ta pag dating mo. No. But He requires us our best. Do then the best you can. Not for reward. Not for the praise of man, but for the Lord. Best. Best lang natin. Hindi naman tayo sisingilin ng Panginoon na, 1,000,000. Gold, bigay ka. Pag namatay ka, sisingilin ko yan. So, no. God is faithful. And God is, totoo sa buhay natin. Na hindi siya unfair sa buhay natin. And the same grace that save you is the grace that restore. At kung ano meron ka, naalala ko na, kung ano meron ka, gamitin mo. Masisira man yan tulad nung lapel natin, hindi na tumutunog. Bakit? Mas okay na kasi sinira ba ni Pastor? Hindi naman. Ginamit lang natin. Ginamit. At habang ginagamit, naluluma. At buti nga, nasisira habang ginagamit. No? Kesa nandun na, nakastock. Ilang taon na pala yun dito. Di natin alam. Bakit? Di natin naiinukay. Di natin hinalungkat anong mga meron dito magagamit namin sa church. No? And habang nagpapagamit tayo sa Panginoon, darating ang time na mapapagod tayo. Tao lang tayo, amen? Mapagod tayo. Mapagod na nga ako eh. Wala pa, sisimula pa lang tayo. Nandun pa tayo sa malakas pa tayo. Sunod pa, Lord, wag naman. No? Pero darating ang time, mapapagod ka. Darating ang time na bubulong ang kaaway sa'yo, sasabihin mo, oo nga no, tama nga ang kaaway. Naku po, wag naman. No? Pero darating yung mga discouraged moments. Darating yung mga, kahit yung mga kasama mo sa bahay, sabihan ko, tama ka na, tigil ka na, wala kang makakuha dyan. And habang nagpapatuloy tayo nagpapagamit sa Diyos,
napapagod tayo. Minsan yung boses natin nawawala, lalo na sa choir. Minsan habang nagtuturo ng bata, nilagyan pa ako ng sakit ng Panginoon, hindi ko maamat kamay ko. Okay lang yan. Why? He will restore it. Restore. He will restore ang Panginoon. Maalala natin, sa time ni Elijah, a woman in the Bible days, her last meal almost gone. Halos wala na. Ano na lang, flour, epa flour, and oil. Sinabi lang ni Prophet Elijah, unahin mo lang ako, and God will do the rest. Unahin mo lang ako. Nagugulat sila every bukas nila. And it's famine, tagutom. Iba yun sa kanila, no? Hindi naman tulad sa atin na ulan, init. Sa kanila may mga times na init lang talaga. Yung mga times na walang ulan. And sinabi niya, unahin mo lang ang kawan ng Panginoon. Gulat sila every time. Meron na naman. Luto na naman sila. Pagbukas, meron na naman. Luto na naman sila. Meron na naman. Hanggang sa natapos ang famine. Hanggang natapos ang, ano mang famine sa Tagalog nga? Tagutom. Hanggang natapos ang tagutom. Nabuhay sila. No? God will restore. Kung ano mang ginagamit natin sa Kanya. He's the owner of everything. We cannot outgive God. Kung anong ginagawa natin sa Kanya, naragdagan niya pa tayo. Dati nagka-choir ka lang, ngayon ikaw na nagtuturo ng choir, malay natin. Dati tumutugtog ka lang, ngayon ikaw na nagtuturo ng tumutugtog. Dati nagta-type ka lang dyan, ngayon may makakaupo ka na dito sa harap. Bakit? May iba na. May anak na. No? Ganyan na kung ano mang ginagamit mo para sa Panginoon, the more na bibigyan ka niya marami, at the more na bibigyan ka na ng responsibilities for you to know more, to learn more, at makapagturo ka sa iba. No? That's why, ulitin ko po, God is more, or the same grace that save you is the grace that restores you. And number 5, last na po, promise. Renewed commitment affects everyday life. Ulitin ko, renewed commitment affects everyday life. In Romans 12:1, madalas natin nababanggit at nababasa dito. No? Sinabi ng Bible, Romans 12, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Isipin mo, ito, challenge natin sa buong linggo na to. Lagi mong isipin, every morning, every time na maalala mo to, and I hope maalala mo to, I must present my body as a living sacrifice. Kahit wala kang kasama, isipin mo lang, living sacrifice. I am a sacrifice. Acceptable unto God, which is my reasonable service. Renewal touches. It will renew you. Minsan nga, nagtanong si Choi sa akin noong nakaraan. Kasi, pinakitaan ko siya ng Wednesday noon eh. O Choi, ito yung danger na pag pumayag lang tayo na may makapasok sa atin dito na nagsasabing, dala-dala ko ang salita ng Panginoon and dala ko si Jesus Christ. Pinakitaan ko siya ng mga healer na si Batang Healer sa Zamboanga. Ang gagamot siya, mga pilay, mga malapit na mamatay, mga putla na masyado. Nasampal-sampal niya lang. Sampalin niya. Jesus Christ, duraan niya dito. Duraan niya. Oh. Pero sinasabi niya, in the name of Jesus Christ, in the Holy Spirit. Ha? Ako siguro, play mo. No, pero dunuduroan niya. Sabi ko, Choy, ito yung danger. Nang pagsabihin lang natin, accept tayo ng accept na, sige, si Jesus Christ naman dala niya, sige, okay lang. No? Isang danger. Ano pa tayo mabot? No? Present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Alam ko na, alala ko na. Nakalimutan ko na naman. Ba't ba tayo mabot dun? No? Present your bodies a living sacrifice. Nawala talaga sa isip ko.
No? Hindi kasi, basta yun. No? Isipin mo araw-araw, no? Na ikaw ay ano ng Panginoon. Ikaw ay kawan ng Panginoon. Ikaw ay anak ng Panginoon. At isipin mo, lahat ng yun, ginagamit nila ang salita ng Panginoon. No? So sabi nila, the name of Jesus Christ. The name of Jesus Christ. At nababago, nabubuhay nga. Yun na, naalala ko na. Nabubuhay nga ang mga tao. Nabuhay sila. May one time na nanood ako, putlang-putla na ang babae. Alos kakulay niya na yung labi niya, kakulay niya na yung skin niya. Ako, mabubuhay pa kaya? Tutusukin lang dito. Gaganon din yung babae, tapos pipitik-pikin dito, tapos duduroan na naman dito. Iyo, grabe. No, pero mabubuhay. At pinakita ko kay Choy, isang palayan. Isang malawak na palayan. Napapalibutan ng mga taong magpapagamot sa kanya. Kahit mga ambulance, nandun na. Nandun na. Tinanong ko kay Choy, paano to? Totoo ba to? Na ginagamit siya ng Diyos? Isip-isip si Choy. Gano'n si Choy. Maisip siya. Ako nasasagot. Baka nahirapan ka. Hindi. Why? Ang tao, may tinatawag tayo na psychological na pag pinapaniwalaan natin na gagaling ako, gagaling ka talaga. No? Even the Bible says nga, ang merry heart do it like a good medicine. Pag masaya yung puso mo, sinabi ng doktor sa'yo na 6 months ka na lang. May iba siguro ko yung narinig na ganyan. May iba hindi pa naabutan ng 6 months, namatay na. No? May iba din naman na umabot ng 6 years. Alam niyo, papa ni Eunice, sabihan siya ng doktor na konti na lang buhay mo. Dialysis na stroke na ilang beses nang muntik mamatay, ni-revive. Konti na lang siguro. May kausap siya na din. Sabi, nagkasabay sila sa elevator. Din ng Bible College dati, magkaaway sila. Sabi na, uy, buhay ka pa rin. Uy, buhay ka pa rin pala. Usap sila, sinong unang mamatay sa atin? Ibig sabihin, mahal siya ng Diyos. Kasi ang matagal mamatay, masamang damo. Usap sila. Yan ang nangyari, na unang namatay yung papa na yun, sabi, masamang damo talaga si Din. No? Pero isipin natin, may psychological kasi. At yung mga alam nyo, ang lola ko dinala sa ganyan dati, sabi nasa pintuan pa lang siya. Siguro alam siguro ng manggagamot na parang iba tong taon to. Kasi, save na sila nun pero yung parents niya hindi pa. Sabi na, ay hindi ko magagaling yan, hindi ko magagamot yan, kulang sa pananampalataya yan. Wow. No? Alam nila. Pero pag paniwalaan mo, ganun. At isipin natin yung epekto sa atin kung ganun tayo. Tayo na alam na natin na anak tayo ng Diyos. Alam na natin na we are saved. At lagi mo sasabihin, I present my body as a living sacrifice. I am a living sacrifice. Ano kayang maging epekto yan? No? Hindi mo na kailangan si batang healer na dumura-dura pa sa'yo. No? Hinil na tayo ng Panginoon, matagal na. Kulang lang sa atin. Kulang minsan motivation, Lord. Nawa ko, I am a living sacrifice. Buhay ako na offering sa inyo. Buhay ako na offering. Siguro, malaki ang pagbabago ng church natin. No? Magiging malaki. Hindi natin isipin na mas mataas ako sa iyo, mas magaling ako. Kayo, mga low class lang kayo. You are a kind of a lower mammal kaysa sa akin. No. Present your bodies a living sacrifice. Medyo lumayo na tayo, no? Renewal touches how we speak at home, paano tayo magsalita sa bahay, paano tayo makasalimuha sa mga nasa paligid natin, how we work on our job, how we treat people, how we handle stress, how we respond when life is hard. Faith is not just for Sunday. Ulitin ko po, faith is not just for Sundays.
No? Hindi lang para sa linggo ang pananampalataya natin. Hindi lang tayo Christian pag Sunday. When you are a Christian, Christian ka na hanggang mamatay ka. Ayaw mo man sa hindi. Pero tulad ng sinabi ko kanina, no one became a Christian. Iniisip niyang, mag-backslide din ako sa ganitong panahon. No. Faith is not just for Sunday. It's for Monday morning, Tuesday morning, Wednesday, hanggang matapos ang linggo. Alam nyo, may pinicturan ako sa dorm namin or sa learning center namin. Nakapasok na yung ilan sa atin, mga youth, nakapasok na sa learning center namin. Nalala nyo pa? No? Ewan ko kung nabasa nyo to. That without God, without God, our week would be, Sunday ay pinalitan ng sin day, mourn day, tears day, wasted day, thirst day, fight day. Ikaw nalalaban sa sarili mo, Friday. Shatter day, wasak. No? Without that 7 days without God, walang masaya. No? Kailangan natin binabanggit dito, there is joy in serving Jesus. Alam ba natin yung kanta na yon? Kantahin nga natin yun next Sunday. There is joy in serving Jesus as we walk along the way. No? Faith is not just for Sunday. Because without God, our week would be miserable. No? Without God, our week would be, etong lahat. 7 days without God makes one, ilan ba ang araw? Or 7 days is a one week. Kung sinabi dito, without God, our week or 7 days without God makes 1 week. Ano? Faith is not just for Sundays. Faith is for every day. And as I end, amen. God is not asking for a perfect Christian. He's not asking na maging perfecto ka, Ramilin. No? Hindi niya sinasabing ngayon. He is just asking for a surrendered one. Surrender ka. Lord, gusto ko pa rin talagang gumala ng 2:00. Kahit nasa Laguna ako, gusto ko lumabas. Pastor, pwede ba lumabas? Hindi na pwede. Baka anong pa nangyari sa'yo. No? God is not asking for a perfect Christian. Ilang taon ng Kristiyano si Tatay Peter? Tatay Peter, ilang taong Kristiyano ka na tayo? 1972. Hindi pa ako tao nun, tay. Lumulutang pa lang ako sa ere nun. Perfecto ka ba, tay? Perfect ka ba? Hindi. Kasi kung perfecto pa lang ang hinahanap ng Diyos na Kristiyano, wala tayo dito ngayon. No? God is not asking for a perfect Christian. He's just asking na, surrender ka sa Kanya. Lord, I will offer my life to you. No? Balik ako. First love ko. Sino kaya first love natin? Is it God? Diyos kaya yon? You may feel tired, pagod. You may feel distant. Parang malayo masyado ang Diyos. Pero alam nyo, gaano ba kalapit ang Diyos? Isang ganyan lang, oh. Paano kaya? Sabi ng Bible, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and thou shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Kung sinabi ko kanina, same grace that saved us, same grace that will restore us. You may feel tired, you may feel distant, you may feel unworthy. But God says, Malakay 3:7, return unto me, and I will return unto you. Buksan nga lang natin, Malakay chapter 3. Verse number 7. Dulo yan ng dulo ng walang hanggan. Old Testament, Malakay chapter 3. Verse number 7. The Bible says, even from the days of your father, ye are gone away from mine ordinances,
and have not kept them. Sa panahon pa lang na inyong mga mama, lumayo na kayo sa akin. At di nyo tinago, di nyo iningatan, di nyo treasure ang aking mga binigay na ordinances. Return unto me. Balik ka sa akin. And I will return unto you, saith the Lord. But ye said, wherein shall we return? No? Gusto lang ng Panginoon na bumalik ka sa Kanya. Coming back to where we belong. Just make sure na sa Diyos ka talaga. No? Just make sure na anak ka talaga ng Diyos. Now, number 1, commitment can drift us without noticing, can drift without us noticing. Backsliding is hindi naman yan overnight. Magsisimula yan sa puso at magsisimula sa pag-iwan mo sa Diyos. God invites us to remember. Tandaan mo, when thou art fallen. Renewal requires turning of the heart. God mercies make renewal possible, and renewed commitment affects everyday life. Our commitment, I hope and pray. Pinagpipray ko pa nga rin si Maymay. I hope and pray. Lord, mag-commit na ako sa iyo sa church na to. Sumunod na yung mga kapatid ko. Sumunod na yung tatay ko. Yung mga hindi sumunod, lumayo na sa akin. Commitment. Even that same na baptism. Wala namang mawawala sa atin. No? Sometimes it's just the pride. Hindi. Apusta ako. Pero pinaintindi nga sa atin na hindi pala yun yung baptism natin yung una. Ligo lang yun. Kay Tatay Peter, pwede pa, pero nagpabaptize ulit. No? Tatay Peter. Saan nga yun? Sa Sampaloc. Nabaptize. Antipolo pa lang. Antipolo. Tayo dito, apektado talaga tayo. No? Kung dito din ako member, kung naintindihan ko yun, walang pinipili. God is not respecter of man. But our commitment affects our everyday life. We commit to things na, kung nga, as I end, para 3 tayo magtapos. No? Our commitment affects our everyday life. Everything that we do here on earth, dapat committed tayo. Why? Without commitment, our commitment is the one that holds or binds us. No? Our commitment binds us. God's love is binding. No? If you are not committed, okay lang. Malate ako, okay lang. Umattend ako, hindi, okay lang. No? Church hopping ako, sige, okay lang. But God requires commitment. Ano ba yung committed? Committed. Lagi kong binabalik yan dito para madali maintindihan. Umulan, bumagyo, sabi pa ng kanta, ayos lang. Kahit ano mangyari. No? Stability under pressure. And gusto ng Diyos na ang ligtas ay maging bahagi ng kanyang gawain. At kung gusto mong maging bahagi ng kanyang gawain, mag-commit ka sa Panginoon. Lord, mahirap, pero sige, sabi mo eh. Sabi yan ni Tatay Peter, ano yan? Pag sinabi ng Diyos, sundod lang tayo. Let's pray. Panginoon, salamat for this afternoon service. We pray, Father, for programs namin for next year. And even our services, Panginoon, ito ay mas ma-update pa namin, Panginoon. Mas maayos pa namin, Panginoon. So we believe, Father, that you will do such great things dito sa Shiloh. Pray, Father, that our heart will go, Panginoon, sa flow na gusto niyong gawin namin. Not against your will, but we hearken unto your word, Panginoon, so that we will be people that are glorifying in your sight and people that is pleasing to you, Panginoon. Help us, Father, to go back to where we belong. Masayang bumalik sa mga probinsya. Naalala namin ang aming mga moments nung bata pa. Maalala namin yung mga saya, my experiences, but it is more blessed and it's more sweet to go back to our Savior. The one who died for us, the one who gave us everything freely, and even the wisdom and the very breath of our life today.
Salamat, Panginoon, for this message this afternoon. Na nakita namin ang inyong pinakapuso, Panginoon. You reminded the church at Ephesus and even until Shiloh today, Panginoon. You reminded us. Bumalik kami sa inyo. May this end preaching of this Sunday of the year, Panginoon, ay maging baon namin ulit, maging hamon din sa amin para sa coming years, Panginoon. And even we pray, Father, sa aming Tuesday prayer meeting, nilipat namin. But we believe, Father, that wala naman kayong pinipiling araw, walang scheduling para sa inyo. You're always there to listen to your people. You're always there to hear your children cry and to ask what we should ask sa inyo, Panginoon. Just pray, Father, that this church will be faithful sa inyo. Sa pangunguna ko po, I pray, makapekto ako sa mga maraming buhay dito sa church na ito. Also pray for mga ministries na meron kami. To be faithful. And madagdagan pa ito this coming years, Panginoon. May faithful kami sa gawain ninyo. Help us to be available in everything. Even yung pisik na nababanggit namin, Panginoon. Help us na ma-realize ito this year. And Lord, help us not to be bounded sa mga bagay na nakikita lamang namin, but to launch out into the deep with faith, knowing that you are in the deep, Panginoon, knowing that you prepared great things and wonderful things for us to experience if we will just launch out into the deep, have a leap of faith. And Lord, we pray hanggang sa aming pag-uwi ngayong hapon na kayo po ang maggabay sa amin sa mga gagawin pa namin. Kayo po magbigay ng lakas sa mga daan, na kayo po ang magbigay ng safety sa mga uwi pa at sa mga gagawin pa, Panginoon. We just also pray, Panginoon, that we will be joyful, may baon-baon na mensahe galing sa inyo ngayong hapon na ito. We pray, Father, that our lives, not just on Sunday, but every day, Panginoon, will be full of faith, knowing that you are there and you are faithful sa buhay namin. Lord, we love you. Salamat for this chance and opportunity. Hanggang sa muli namin pagsasama, ingatan niyo po kami at bigyan niyo pa kami ng puso na may galak, puso na masayahin, na naglilingkod sa inyo. Help us to do more for you this coming 2026. At sa mga kapatiran namin na umalis na, Panginoon, lumipat na sa ibang church, tulungan niyo rin kami, Panginoon, na move on. It's hard to move on, Panginoon, pero kailangan na namin as we look unto our Savior, Jesus Christ, we should live and lay aside every weight and sin that is so easily beset us. Lord, binabalik namin lahat ng papurit, pasasalamat sa inyo, knowing that you are worthy of these things. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po and good afternoon, everyone. 2:57, maaga pa